Opo, Prof, si Admar po ito. Magandang umaga po. Advantage po ba o disadvantage yung pagbibitiw bilang kongresista ni Congressman Elizalde Co po? Nako, ako tingin ko magma-matter lang ho kung ano man yung actions niya kung mapabalik ho siya dito. Yun ho ang pinakasukatan ho diyan. Kasi una sa lahat, ang pagbibitiw niya, mawawalan na ho ng saklaw sa kanya ang Kongreso dahil technically hindi na ho siya miyembro. Pero marami naman hong instrumentalities or approach para mapabalik ho siya dito sa ating bansa. Una, kung talagang meron na upon evaluation na mabigat talaga ang kasong kanyang kinaharap at meron ho talagang masasubstantiate ng ebidensya, sampahan na ho siya ng kaso at kansilahin na po ang kanyang pasaporte. Maaari na rin din po makipag-ugnayan sa Interpol para mabantayan po ang kanyang galaw. Ito po ay naisagawa during the time nung kaso po ni former Representative Arnulfo Teves. So, alam niyo marami pong pamamaraan. Ito po ay babalik po sa willingness ng ating pong pamahalaan at willingness ng ating opisyal na mapanagot po si former Representative Zaldico. Kasi po talagang kung hindi po mas lalo po maglalagablab yung damdamin ng ating pong mga kababayan, natin po lalo na po sa mga tao na nagtatrabaho po ng parehas, lumalaban ng parehas sa buhay, kailangan pong mapanagutin at masagot niya ho yung mga akusasyon na ipinaparatang po sa kanya. Opo, samantala dito naman po sa continuing na pagdinig ng Senado kasi parang this week wala yatang schedule. Nung matanong sa mga panayam, itong si Senador Lacson, nag-aantay pa if ever meron bang bago, kung ano pa ang mga dapat pag-usapan nga. Sa tingin niyo po, marami pang mga katanungan ang pending, kaya kailangan talaga magtuloy-tuloy ito at wag itigil ang investigasyon po, Prof? Tingin ko po, wag pong itigil. Pangalawa pa po, ang tingin ko, tip of the iceberg lamang yung Bulacan. Kasi kung titignan ho natin, yung Bulacan, yung first engineering district lamang ho. Ang tanong ho dyan, paano ho yung ibang nasa LGU na meron hong parehong kalakaran na ginawa na doon naman inilagak yung pondo. So, ano po yan? Paano ho yung mga ebidensyang meron dyan? Paano ho yung mga dokumentong hindi natin po alam, nagawa na po nila ng paraan para kung sakaling halimbawa po na sila na po ma-pinpoint or maisalang, alam niyo ho, wala nang ebidensya pong makakalap. So, ito ho yung takot o pangamba natin na kung saan mapapanagot ba. Kasi lumalabas po, all eyes po dito sa Bulacan na tingin ko, para sa akin lang hong pagtingin, yun na yun. Yun na yung sa Bulacan. Let's focus on other matters. Pangalawa din po, yung hiling din natin, yung tingin ko rin din po sa Senate Blue Ribbon Committee, i-thematic ho natin, by thematic ho, halimbawa ho, may specific agenda ng pagdidinigin. Kasi ang minsan hong nangyayari, parang parang sabog-sabog ho yung proseso po ng pagdinig. So dapat po maganda kung halimbawa po, ito po, tapos na tayo dun sa Bulacan, ano pa ba yung pwedeng testimonya? Okay, okay na po dun. Mag-move on tayo. Halimbawa, huli, yung pong si yung witness na ipinresenta ni Senator Marcoleta. So pwedeng questionin ang kanyang kredibilidad, totoo ba yung kanyang sinasabi, and so on and basically and so forth. So marami pa pong matutuklasan, marami pa pong pwedeng mapag-usapan. Pero ang higit po sa lahat, nag-aantay na po Sir Edmar ang taong bayan. Na sino ba ang mga opisyalis na dapat pong panagutin. And I'm sure marami pong sa revelation na to, ang pinakamaganda ho magkaroon ho talaga ng pananagutan at the same time ano ho yung legislative reform na po pwede ho nilang gawin dahil in aid of legislation po ito. Opo, and Prof, doon sa privilege speech ni Senador Dante Marcoleta, napunan niya yung naging panayam ng media kay Senador Panfilo Ping Lacson.
dahil nabanggit daw nitong si Senador Ping na kasi doon sa tanong kung masusundan pa ba, meron pa ba, magtatagal pa ba ito, meron pa bang maraming mga pagdinig ang Senado, ang sabi daw ni Senador Ping, kung paulit-ulit at masaside track o kaya palihis ang direksyon ng inquiry, yan ang i-assess namin. Kasi daw, medyo lumilihis na talagang pinalagan itong si Senador Rodante Marcoleta dahil para sa kanya, hindi lumilihis, kundi dumiretso daw kung saan natutumbok na kung sino talaga yung mga personalidad na talagang may pagkakaalam itong anomalya sa flood control project, which is nabanggit niya nabanggit ni Senador Rodante Marcoleta, yung mga hindi daw mapapangalanan, lalo na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez and Congressman Elizalde Co. Ganito rin ba yung tingin ninyo na imbis na lumilihis, dumidiretso na ang pagdinig? Yun nga po, mas nabibigyan po ng linaw ngayon kasi una po sa lahat, ang susunod na po dapat na gawin o hakbang ng Blue Ribbon Committee is i-agenda niya ho. So kung agenda na pag-usapan na, alam na yung kalakaran doon sa Bulacan, hindi tingin ko yung mga senador tapos na dapat yung usapin na tanungin pa yung mga nitty-gritty kung papaano and so on and so forth. Tingin ko baka po pwede mag-small committee na lang sila dyan at talakayin yan. Bakit? Sa akin lang pagtingin, pag lalo mong naririnig yung mga kabulustugan na ginagawa nila, mas sumasakit ang nakakadagdag sa inis ng taong bayan. Now, ikalawang punto po, yung ganito, ako baka ang susunod dapat nilang tingin, ipatawag na nila yung mga kontratista. Sa mga kontratista, ilabas na nila at sabihin na nila yung mga pangalan ng mga na-engage nila o yung may kinalaman dun sa pagpapa-insert o dun sa talagang may kinalaman dito. Yun yung susunod na dapat na step at busisiin paano, ano yung naging mode, paano yung mga naging approach. Kasi beyond dito yung tanong natin, paano nakapagpalusot? Paano yung yung insertion na naganap? Ano yung naging modus doon sa paglalagay ng insertion? So, magandang yun na yung susunod kaysa yung ibang mga senador tanong ng paulit-ulit nung kay alimbawa kay Bryce. Tapos na yun, tanongin na natin si Bryce o sino yung alam mo na ganito, o Pak, itong Representative A, B, C, ganito. So, para maging klaro kung sino yung mga taong dapat na masampahan ng kaso at mapanagot po. Kasi ang nakakaalam ho niya na direkta, yung mga kontraktor. Okay, pagka pinangalanan nila ganito, sinong engineer o sinong tao sa DPWH, next, ipatawag yon. Pagkapatawag nun, o sino yung sinasabi nilang So, ganun na dapat po yung maging tema at magkaroon ng clarity. Ngayon, kung magtatanong pa ng paulit-ulit na paano pinalsipay yung mga dokumento ng paglalaro nila sa casino, tingin ko irrelevant na yan. Hindi na yan dapat yung usapin kasi nalilihis sa mga maraming bagay. Pangalawa pa, ang susunod na dapat na busisiin, ano pa ang mga posibleng lugar? Kasi mahalagang malaman natin kung ano pa yung ibang mga lugar para nang sa gayon, makita natin yung big picture na, baka mamaya hindi lang itong taong to. Baka mamaya maraming gumagawa nito at may mga iba pang mga mambabatas na hindi napapangalanan kasi sa ibang lugar naman sila gumawa ng ganitong klaseng gawain.